sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Malalim na tayo sa kapanahunan ng Kwaresma. Ang diwa nito ay pagbabalik loob, pagtipika, pag-aayuno, pagdarasal, pagkakawang gawa. At sa susunod na linggo ay Semana Santa, mga mahal na araw. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabago sa luma naming ugali at ipinalit sa pamamagitan sa Kristo, kasalang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas na umiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinaratang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magubo ng dugo ang babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito
nang di mo na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan, kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigang ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin niyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, nilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginawad mo. Pinarusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinaratang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon. Buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at pinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbian. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon. Pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng taba. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang pinaratang niya. Nahaligtas nga sa kamatayan ay isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko ay kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na siyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit nandang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay.
ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ika'y may handandulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ng ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sa akin tataglahin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga magkasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humahatol man ako, tama ang aking hatol sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kung hindi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin naman ang Amang nagsugo sa akin." Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang Ama. Kung nakikilala niyo siya, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong papalapit na tayo sa Semana Santa, sa mga mahal na araw, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam po ninyo, ang ating mapagbasa ngayon, unang pagbasa at ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, meron pong pagpili.
May alternatibo. Pasensya po, medyo ipapaliwanag ko. Ang binasa po, sapagkat ang tema ay ang inosente, kung sino pa banal, kung sino pa ang mabait, ipapapatay. Yan po yung tema. Ang pinili pong unang pagbasa sa Propeta Daniel, yung maikling bersyon. Kasi napakahaba po talaga ang kwento ni Susana. Ito. Yung kwento ni Susana, meron pong isang maganda at batang babae. Ngunit may dalawang hukom na matatandang lalaki na pinagnanasahan ang kagandahan ng babaeng ito. Gusto nilang maakit, makuha. Ayaw ng babaeng ito, si Susana. Kaya, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan. Kami mga hukom dito. Sige, kung hindi ka makukuha, hindi ka bibigay sa aming pagnanasa, paparatangan ka namin ng kamatayan. Yan. Ginagamit ng dalawang matandang lalaking hukom ang kanilang kapangyarihan para sa masama. Si Susana, yung inosenteng babae, ano kalaban-laban niya? Dumating ang propetang Daniel, pinagtanggol si Susana. Kasi may paratang sila na yung babae ay gumagawa ng kahalayan. Sige. Sabi niya, ito, maikling bersyon kasi mahaba yung mahaba yung kwento. Sinungaling itong dalawang matandang korap, maduming mag-isip na mga lalaking matanda. Yan. Sabi ng isa, kasi yung akto nga, pinaparatangan nila yung si Susana. Saan mo silang nahuling ginagawa nila yun? Sabi ng unang hukom, sa ilalim ng punong hati, nagsinungaling ka, sabi ni Daniel. Yan. Binukod niya. Yung isa namang matandang nagnanasa na korap, tinanong ni Daniel, nung nahuli mo sila sa akto, saan nila ginagawa? Nasa anong ilalim na puno? Sa ilalim ng punong putol. Di hindi magkatumbas yung kanilang bersyon. Halatang nagsisinungaling. Ang dulo po ng kwentong ito, kasi tinangka nilang kamatayan ang ipataw sa inosenteng babae. Ngayon, ang kamatayan na tinatangka nila sa inosente, sila ngayon ang mamamatay. Ang aral ng kwento, pinoprotektahan ng Diyos ang mga inosente. Nandyan pa ba kayo? Mahabang kwento yun. Kasi, yung dalawang bersyon ng Ebanghelyo ngayon, yung original, yung Ebanghelyo kahapon, Linggo. Kasi tinutumba si Susana na babae na hindi naman niya ginawa ang kahalayan. Ito yung kahapon, kung naalala nyo, yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Hindi ko po binasa yan. Ang binasa ko po ay Ebanghelyo ni Juan. Sapagkat kailangan po may dalawang saksi na magkatugma, nagpapatotoo. Yung sa unang pagbasa, mali. Sa ilalim ng punong putol, sa ilalim ng punong hati, malabo ang bersyon nila, magkasalungat, kontradiksyon. Ito sinasabi ni Jesus, basa ako.
Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Yung dalawang tao yung tumpak, pareho. Binibigyan ng suporta ang testigo ng bawat isa. Ang tinutukoy ni Jesus, ako at ang Ama ang maaring humatol sa inyo. Ako at ng Ama magkaugnay. Ako at ang Ama ay iisa. Yan. Yan po yung nakuha nyo ba? Kasi si San Juan po ay malalim pong mag-isip. Sa madalit sabi, may kasamaan po sa mundo. Kahit na po tayo nagpapakabuti, nagpapakabanal, nagsisimba, nagro-rosaryo, nagdedebosyon, maaring may masasamang tao na ang kanyang masasamang balakin ay naapektuhan tayo. Pero huwag tayong mag-alala. Nandyan ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Si Jesus nga inosente, di ba? Namatay din, di ba? Humiling tayo ng proteksyon sa Panginoon. Ngunit kung ang kapalaran natin ay maging biktima tayo sa kasamaan ng ibang tao, tayo'y makiisa kay Jesus na lalapit na yung kanyang pasyon. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, pahalagahan natin, may apresyasyon po tayo, pagnilayan natin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Samahan natin siya hanggang libingan upang makibahagi tayo sa tagumpay ng kanyang pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Tugon po natin, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala sa kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko pagka
pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong maghayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila namin magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, na kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit paghilhom. Ang baling ng aking diwang ay sa'yo, huwag nawang pababayaan masipayo. Ikaw ang buktong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaang pag-ibig.
ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag nawang pahintulutang mabighani sa panandalian at wad narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagiin nawa nitong walang hilig sa masama. At sa gayoy, maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo, ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala ng mga pangalan sa binyang na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.